Yung pong the best para kay Jesus. Okay. Good morning. Pwede bang batiin mo naman yung katabi mo ng good morning? Ano sabi? Para namang hindi mo binati ng ayos, hindi tuloy sumagot sa iyo. Bibo, good morning. Okay. Ang title po ng isi-share ko sa inyo ngayong umaga, ito po ay part pa rin ng ating series entitled God First. Ayan. So, ito po ay kasama doon. Ang title naman niya is Promise to Come. Yeah. Hindi po ito sine. Ha? Hindi po ito, baka akala nyo ay love story. Mga The Promise. Yung mga ganun. Promise to come. Sabi po sa Proverbs chapter 3, verses 9 and 10. Babasahin ko po ito sa New King James Version. Sabi po roon, honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow. Wow. Gusto po ng Diyos na parangalan natin siya. Everybody say, parangalan ng Diyos. Sino po rito yung mga kumakanta kanina at nagsasabing, ibigin ka o Diyos ng higit sa lahat? At ang nagmamahal o umiibig sa Diyos ay pinaparangalan ang Diyos. Marami pong paraan ng pagpaparangal. Marunong po tayong magparangal sa tao. Diba? Sino po rito yung gusto niyang siya ay na-honor sa klase? Aba, syempre naman. Sino ka naman ang hindi nangarap na ma-honor? Si Pastor po ay hanggang nakagraduate ng college, hindi po nakaranas ma-honor. Ano? Na-best in religion naman ho ako nung elementary. Kaya yun daw ay shadows of the things yet to come. Wag ay pinapakita na ni Lord na anak, ikaw ay best in religion. Yung pala yun. Anyway, marunong po tayo magparangal sa tao. Aba, pagka tayo ay nagagalingan doon sa tao, pinapalakpakan natin Paano ga kayo pumalakpak pag nakashoot ang inyong team sa liga ng basketball? Paano kayo pumalakpak? Parinig nga ng palakpak pagka nakakashoot yung team ninyo sa liga ng basketball. Maniwala. Gayan? Gayan talaga? Isa pa. Paano kayo pumalakpak pag nakashoot yung team ninyo sa basketball pagliga? Ganyan lang? Ganyan lang talaga? Ang alam ko, pag ganun, maghuhiyawan pa. Woo! O, di ba? Ano pa? Kahit sa totoo lang, ay hindi naman kapugihan, anong sinisigaw mo? Ang pogi-pogi mo! Di ba? Yung iba nga, mas matitindi pa yung sinisigaw Single ako! Tayo na! Di ba? Oo. Matindi, talagang may padyakan pa. Oh. Bakit? Yun ay pagpaparangal mo dahil magaling yung player, magaling yung team. Bakit hindi ninyo gawin ngayon yun? I mean, ba't hindi, nung pinagagawa ko sa inyo, ayaw nyong pumalakpak nung kagaya ng pagpalakpak nyo sa liga? Nahihiya kayo, no? Kasi hindi kayo ganong pumalakpak kay Lord kanina. Kaya, bibigyan ko kayo ng pagkakataong makabawi. Pwede bang parangalan mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong palakpak? Woo! Yun ang sinasabi ko. Okay. Marunong po tayong magparangal sa tao. Kaya nga po, kapag may mga guest tayong nakaposisyon sa gobyerno, nilalagyan natin ng KGG. Ano ba yung KGG? Anong kagwapo-gwapo? Kagalang-galang, di ba? Honorable. Kasi nga, we know how to honor men. Alam natin kung paano parangalan ang tao. Di ba? Kapag merong mga pandangal na bisita, hinahayinan mo naman ng, pag ikaw may bisita, at ang pangulam ninyo halimbawa ay piniritong tilapia, hahayinan mo naman ng may bawas na ang batok. Di ba hindi? Ang inihahayin mo yung buo. Sa madaling salita, marunong po tayong magparangal.
sa tao. Pero hindi natin alam kung paano parangalan ng Diyos. Pastor, hindi naman. Pinaparangalan ko rin naman po ang Diyos. Pinaparangalan natin si Lord sa paraang alam natin. Sa paraang gusto natin. At hindi sa paraan na gusto ng Diyos at sa paraang dapat siya'y parangalan. So once again, sabi po dyan, in Proverbs 3:9 and 10, parangalan mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at sa pamamagitan ng iyong mga bunga upang punuin ng Diyos ng masagana ang lahat mong sisidlan. Wow! So God wants us to honor Him by honoring Him with our first fruits. Ano ba yung first fruit? Sabi po, yan palang first fruit, sa Hebrew ay, ang salitang yan ay bikurim. Ayan, sabihin mo nga, bikurim. Na ang ibig sabihin ng salitang bikurim ay promise to come. Ayun. Kaya yan po ang title lang i-share ko sa inyo ngayong umaga. At bago po ako magpatuloy, tayo po hihingi ng biyaya sa Diyos, ng wisdom upang maunawaan natin ang lahat ng mga bagay na ito. So let's pray. Lord, marami pong salamat sa biyaya na makapag-Sunday service. Thank you, Lord, kasi ito po'y biyaya nyo eh. Yung kami po'y makapunta, yung kami po'y maging available, yung kagustuhan, yung kakayanan. Salamat, Lord, for everything. Ito po'y biyaya nyo. We ask forgiveness sa lahat naming nagawang kasalanan. Forgive us, O Lord. Cleanse us with your most precious blood. And thank you, O Lord, for the grace of forgiveness. Dinededicate po namin sa inyo ang service na ito, Holy Spirit. Lord, kayo po ang magturo. Turuan niyo po kaming lahat. To you alone all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody say, Amen. Amen. Once again, the best pong palakpak para kay Jesus. Okay. Ano po ba ang first fruit? Ito po ay yung unang pagpapalang natatanggap natin pagpasok ng taon. At ano po ang sabi riyan? If you want to honor the Lord, then we must honor Him with our first fruits. For those na ito po ay naririnig na, alam nyo na kung ano itong first fruit, diba? And for those na ngayon lamang ito narinig, mas magiging malinaw po ito at mapapag-usapan natin ng detalyado sa susunod po nating midweek service this coming Wednesday. So I am encouraging everyone na hindi pa nauunawaan ang first fruit, hindi mo pa naririnig ito, or for those na naririnig na ito at gusto mong mas maging malinaw pa, I am encouraging you to attend our midweek service. Online midweek service po sa Wednesday. Anong pag-uusapan doon? First fruit. Okay? So hindi po ito po kasi isang malaking topic yung first fruit. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin today, sa Wednesday na yan. Sino po ang a-attend ng ating online midweek service sa Wednesday? Ayan. So, pag hindi ka nag-join, hindi mo maunawaan yung mamimiss mo, hindi mo maririnig. Okay. Ito po kasi ng aking mga tinuturo ngayon parang yung mga movies ng Marvel ngayon na kapag di mo napanood yung isang movie ito, hindi mo mauunawaan yung isang buong movie ito. Parang ganyan Kaya, wag mong imimiss yung midweek service natin. Nakagaya ng ginagawa ng ilan. Ay, hindi. I-verse pala yun. Okay. The first represents the total. Alam nyo? Kaya gusto ng Lord na maparangalan siya sa pamamagitan ng first fruit kasi the first represents the total. Alam nyo ba kung ano ang nagre-represent ng kalahatan? Yung una. Sino po again ang nagsasabi rito? Sumasabay dun sa kanta kanina na ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa habang may hininga. Tindi nun. Grabe yun. Ngayon, if you're that person, sinasabi mo na, Lord, I give you my all. Di ba yun naman talaga ibig sabihin nun? It is a command given by our Lord. Ang sabi, love the Lord your God with all your heart, with all your might, and with all your soul, with all your strength. With all. Everybody say, with all. Pag sinasabi nating mahal natin si Lord with all,
Alam nyo ba na kapag ginawa natin siyang first sa buhay natin at pinarangalan mo siya ng lahat ng first na meron ka, it represents all. It represents the total. Tindi nito. All first belong to God. Alam niyo ba na kahit nung una pa, lahat ng first, everybody say first, ay kay Lord. During the Old Testament time, nung panahon po sa Israel, ito po ang instruction ng Diyos. Lahat ng una ay akin. Lahat ng una ay ibibigay nyo sa akin. Yun ang instruction ng Diyos. At alam nyo ba na kahit panganay na anak ay kailangang ibigay kay Lord? Noon. Hindi ko sinasabi ngayon, kinakabahan yung mga panganay. Yung sina mama at papa, hindi na kinakabahan na dahil naibigay na ako eh. Ngayon, yung asawa ko baka kinakabahan kasi gawa ni Gwen. Sino po ba mga panganay dito? Taas ang kamay ng mga panganay. Halata naman ng mga panganay, pag lalaki, pogi yan. Pag babae, napakaganda niyan. Taas ang kamay ng mga panganay. Di ba? Sasabi ko na nag-a-agree kayo mga panganay. Pag babae, maganda, pag lalaki, pogi. Siya, baba na. At ang susunod nating topic ay humility. Okay. Bakit ko sinasabing pag panganay ay pogi o maganda? Kasi yan ay kay Lord. The best. Pinakauna. Pastor, ibig sabihin ba, pag panganay, yun ang the best, tapos hindi na the best yung mga susunod? Hindi ko sinasabing ganyan. Pero, sa mga magulang ng mga panganay na yan, ibang usapan ang panganay. Yan ang kauna-unahan. Yan ang una. Panganay nga. Okay? So, once again, kagaya po ng sinasabi ko kanina, ang panganay o lahat ng una ay kay Lord. Hindi ko na nga lang masyadong pinaglalagay dyan yung mga Old Testament verses at hahaba lang masyado. Pero, para lang may idea kayo, ang ginagawa, halimbawa, panganay si Mariel. Dapat si Mariel, i-o-offer sa temple. Hindi kakatayin, syempre, sayang naman, kaganda-ganda. Doon na siya. Sa temple na lang siya. Magsaserve na siya doon, hindi na siya maaalis doon. Siya ay magiging isa na sa mga workers doon. Dapat gayon. Pero kung hindi, kung ayaw mo magkagayon, may katumbas na offering. Halimbawa maganda si Mariel. Ba't nandi nag-i-amen yung mga katabi? Support naman eh. Ba maganda si Mariel, Sasabihin ng mga magulang, ari po ay maggagawin po na, gusto po namin na rin maging doktora. Hindi po, wag na muna po kaya sa temple. Siya, napakagandang bata niyan ang katumbas niyan ay 10 toro. Yon ang i-o-offer ninyo, 10 toro. Gayong gaho, siya inyo na huwari. Hindi. Gayong ga po siya, sige po, tutumbasan po namin. Sa madaling salita, may katumbas. Yun ang ibig sabihin naman, may ganyan. Siyempre, yun naman ay para lang sa tao. Pero the rest, ng una, lahat yun ibibigay na talaga sa temple. Halimbawa, may mga alaga kayong tupa. Lahat yung magiging panganay doon na anak, yun ay ibibigay sa temple. I-o-offer. Ano pa? Umani kayo ng ubas. Kasi syempre doon, ganun ang mga tanim grapes. Yung unang-unang ani, yun i-offering din sa temple. Kasi nga, ang lahat ng una ay sa Diyos. At actually, hindi lang basta una, the first and the best. Syempre, halimbawa, ang unang-unang inianak ng iyong alagang kambing ay tatatlo ang paa. Hindi mo pwedeng i-offer yon. Sasabihin mo, na, tama-tama, reject ang panganay. Tama-tama, na lang ibibigay natin kay Lord. Hindi pwede kasi hindi lang siya basta first, dapat siya ay best. Bakit? Kasi ang pagbibigyan ay the first and the best. Sino yon? Si Lord. Sabihin mo nga, si Lord ang the first and the best.
Kung si Lord ang the first and the best, hindi mo siya bibigyan ng hindi first at hindi best. Nariyan pa kaya? Okay. Yun po ang principle noon. Na lahat ng panganay, lahat ng una ay sa Diyos. Bakit po ito hinihingi ng Diyos? Kasi po, gusto niyang ma-establish sa atin na siya ang first at siya ang best, kaya He deserved our first and our best. Aanhin po yun ni Lord? Wala. Aanhin nga ni Lord ang mga yan, hindi naman kailangan ni Lord ang mga kambing, ang mga tupa, hindi naman kailangan ni Lord ang mga grapes, or sa modern counterpart natin, syempre, hindi ka naman na magdadala rito ng biik, hindi ka na magdadala dito ng guya, modern counterpart na, di kung ano na yung mas madaling dalahin. So, finances na. Naalala ko, meron pong kapatiran sa isang church na nung nag-first fruit offering na siya, ay dinala niya yung isang napakalaking buwig ng saging na saba. As in, ganyan katangkad yung buwig. As ang lalaki ng saging. At sabi niya, Pastor, ari po ang unang-unang ibinunga ng aking sagingan ngayong taong ito. Ito po ang aking first fruit. Sabi ng pastor, ako naman natutuwa sa iyo at talagang dinala mo sa church ang unang-unang bunga. Kaya lang ay di mamumroblema pa kami ngayon din ang pagdadala niyan. Tapos hihiwa-hiwalayin pa. Wala naman tayong gulok dito sa church. Kung yan sana pinagbili mo na lamang, di kaabot-abot sa treasurer, di tapaos. Oo nga naman. Kaya please lang baka meron ditong may pigire. Baka next Sunday, dala-dala mo ibiik. Ay, tunay naman maghahabulan pa tayo dito. At mamaya baka may magreklamo ka ba, huga po, Pastor? Aba, may dalang first fruit yung iyong katabi, nakasakaw. O wag magdadala rito ng tuta. Baka may dalang tuta. Ariho ang panganay, ariho ang unang lumabas. Kung tunay naman. Okay. Kidding aside, pero para lang maging malinaw, para naman hindi ka na mahirapan, yun na may for your convenience na din. Imagine ninyo ang temple before, pag sa baho, sigurado. Yung ganang mga ino-offering ay tupa, baka, yung ganang may masasabihan mo gawin, pag kinakakaramdam, magsabi ka nang tayo madala kita sa banyo. Hindi naman magsasabi yun, yung babanat na pag nakaramdam. Ay di kalat. Ang laki-laki pa ng temple that time, pero imagine ninyo kadumi noon, lalo na siguro dito, yung ikaw Uy, pasang ka? Pag-Garcia ka ga? Ba't kimihil yung kalabaw? Mag-church ako, pang-offering ko, aray. Ano gayon? Akala'y pag-Garcia, ginihilang kalabaw. Anyway, yun po yan. All first belong to God. At may reason po yun. Una, gusto nga ng Diyos na establish sa atin na siya ang first and best, kaya He deserved the first and the best. Remember the story of Cain and Abel? Diba? Bakit tinanggap ni Lord ang offering ni Abel? Kasi ito po ang first and best. Panganay daw na tupa, yung inialay ni Abel kay Lord. And at the same time, yun daw pong pinakamataba. Hindi ko sinasabing lahat ng panganay ay pinakamataba. Okay? Nagkataon lamang na doon sa tupa ay gayon. Okay. At bakit hindi tinanggap ni Lord ang offering ni Cain? Kasi walang description. Basta bunga lamang. Bunga ng kanyang tanim. Bakit gayon? Kung tutusin na may pwede na rin naman, yung may offer guy, ibang usapan na, mas magaling kaysa wala, katwiran ng iba, ay hindi po. Ang Diyos ay hindi tumatanggap ng something na makaka-insulto sa Kanya. Since He is the first and the best, He requires and deserves the first and the best. Kaya kung hindi rin lang first and best, hindi niya tinatanggap. Talaga, Pastor? Pag hindi first and best, hindi niya tinatanggap? Opo. Yun po ang nangyari sa offering ni Cain, hindi tinanggap ng Diyos. Sabi nung isa, Pastor, pag ako'y naglalagay sa offering box, hindi naman nabalik sa akin, di tinanggap. Tinanggap ng treasurer.
Pero hindi ko alam kung tinanggap nga ni Lord. Okay. Bakit? Ikaw gay tatanggap ng something na makaka-insulto sa iyo. May kukwento ako sa inyo. Meron po akong isang kilala before. Dumating po yung tatay niya galing abroad. Di syempre, galing bagong uwi, may mga daladalang mga pasalubong, ganyan. Ay siguro ga, ay hindi naman talaga ako naisama sa mga papasalubungan. Ako hindi mag-e-expect. Kung ako may padala doon nung umalis yun, kahit pa paano ako nag-e-expect na ako may pasalubong pag-uwi. O yan ha, aral din yon, makinig kayo, aral yon ha. Yung mga wala namang padala nung umalis yung nag-abroad, wag naman mag-expect ng may pasalubong kayo pag-uwi. Give and take lang yan. Saka yung mga yon ay OFW ha, nagtatrabaho, hindi Santa Claus. Anyway, di ito na nga. Wala siguro kang maiabot sa akin, nahihiya. Nahihiya itong si brother, walang maiabot sa akin. Binigyan ako ng deodorant. Sabi sa akin na, Pastor, wala naman akong maibigay sa inyo kakaunti naman ang dala ni Papa. Ay di, pagpasensyahan nyo na po ito. Binigyan ako deodorant, ako'y natatawang hindi ko maintindihan ko. Okay, yung ba't ka naman? Pwede naman, natanggap naman ako ng toothpaste, natanggap naman ako ng sabon. Deodorant ako, ganun may amoy kilikili. At ngaling-ngaling kong sabihin, FYI, hindi ako nagdidiyo. Talagang all natural lang yan, original scent. Dahil ang buhok ko naman sa kilikili, kakaunti. Marami pang daliri sa kamay. To make the long story short, nagpasalamat na lang din ako. Pero ini-imagine ko kung sa iba-iba yon, ano kaya ang iisipin mo? Ikaw naman, ano gari? Regalo o insulto? Diba? Diba? Yung ikaw ay nakatanggap, halimbawa ay ang binigay sa iyo yung mouthwash. Maiisip mo, may kasama pang mga dental floss. At mabaho gahining ako. Walas tayo. Ay talaga palang ang nalaban. Dito na. Si Lord po ay napakabuting Diyos na hindi po tayo makakarinig sa Kanya ng kahit anuman kapag nagbigay ka. Hindi ka makakarinig kay Lord ng kahit anuman pag nagbigay ka ng nakaka-insulto sa Kanya. Meron po ba rito na halimbawa magpapalakas ka dahil may pabor kang hihingin kay Governor Mandanas? Tapos dadalhan mo siya ng kambing na hinihika, pilay pa. Gob, ako ho'y may hihingin pabor sa inyo, kaya po ako'y naparitaw. Ano gayon? Sige, sabit, makakayang bigay. Gawa-gaho ng meron hong medyo konting hindi pag-uunawaan doon sa aming mga lupa doon. Gusto ko sana'y kayo hingan ng tulong doon para naman sana kahit papaano may malakas-lakas na mamamagitan sa amin nang magkaintindihan na doon sa dibisyon ng lupa. Ay, gayong ga. Mapakadali. Sige, at i-schedule natin yan. Pag ano ko'y napapariyan sa parusaryo, dadaanan kita. Salamat po ng marami, Gob. Ako nga po pala may dalang kambing para sa inyo. Yun nasa may labas. Hindi ko na lang pinasok. Inyo silipin sa bintana. Talagang proud na proud ka pa. Yun talagang kambing kong dala para po sa inyo. Aling ka doon? Yun kita nyo yung labas na ang ribs. Yun. At saka yung hingkay ang isang paa. Yun Yan pag niluto ninyo, Gob. Pag pinakatay nyo, Gob, huwag nyo isasama ang baga niyan ha. At matagal na may hika. Para may TV na yan, colored na nga yung TV. Huwag nyo isama yung baga. Basta't yan naman ari pa dahil yan naman lalasang kambing din, kahit para ng aso. Sa tingin nyo, gay, matutuwa ang bibigyan mo noon. Gay, maiinsulto. Tayo ay marunong magparangal sa tao. Ito ang kagaya ng sinasabi ko kanina pa. Pero hindi natin alam at hindi tayo aware kung paano magparangal sa Diyos. Naalaala ko nung ako'y nasa Qatar, pag offering time na doon, may salita kami doon, yung chinachani daw yung wallet. Ano yung chinachani?
Ginagaya, pinipili ang wahid na eh. Pinipili ang mga 1 real. At yun ang iniipon at yun ang ibibigay. Oh. Pastor, sabi nung isa, di ka po ay pinuring maigi ni Jesus yung balong nagbigay ng 1 kuseng. Lasa ko naman ng 20 ko mas malaki doon sa 1 kuseng. Ang 20 ko hindi nataginting, habang may papel, pag naubos na yan, ewan ko lang, taguktok na rin yung 20 mo. Mas malaki ho pa rin ang akin kaysa doon sa 1 kuseng. Ano baga ang sabi ni Jesus doon? Oo nga't 1 kusing yon, pero yun na ang kalahat-lahatan ng balo. Samantalang yun daw mga kasabay, na nagbibigay ay malalaki ang ibinibigay, pero hindi pa raw naka 1/8 man lamang ng kanyang kalahatang kayamanan. Okay. Pastor, bakit po si Jesus that time ay nag-o-observe sa offering box? Ako po'y naniniwala na even up to now, Jesus is here in our midst today at mamayang offering, nakatingin uli siya sa box. Not looking at the amount you are giving, but looking at your heart. Again, aanhin po ng Diyos ang ating ibinibigay. Wala, hindi man niya kailangan yan. And actually, lahat ay galing sa Kanya. Ang tinitingnan po niya ay kung anong nire-represent nun, and that is your heart. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner, ang nire-represent ng ibinibigay mo ay ang puso mo towards God. Pagmahal, binibigyan. At pagmahalaga, hindi basta-basta ang ibinibigay. Mahalaga ba ang Diyos sa iyo? Ikaw na may sabi niya. Tapos na yan. Ano pa? Bakit po gusto ng Diyos na parangalan natin siya ng ating unang bunga? Bukod sa gusto nga niyang i-establish sa atin na siya ang una at the best, ito pa ang isang nakita ko. Ano ang sabi ko kanina? The first represents the total. Upang mapagpala din ang mga susunod mong ani. Okay. Ang ganda na rin aking naka-discover na verse. In Romans chapter 11, verse 16. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. For if the first fruit is holy, the lamp is also holy. For if the root is holy, so are the branches. Oh, ano ibig sabihin niya? Kailan magiging holy ang first fruit? When you dedicate it to God. Everything that is dedicated to the Lord become holy. Yun naman talaga yun eh. 'Di ba? Kung yung tinapay, yung minsan ginagamit natin pag wala tayong communion bread, yung eggnog. Siguro yun ang paborito ni BJ, kaya yun ang binibili. Dahil kung ako ang nakasain doon at walang communion bread, ang bibilhin ko ay yung chuchu. Alam niyo yung chuchu? Yung chocolate, ha? Di ba? Malamang kung ako nakasain doon, ay ayos ang communion nyo, chuchu. Yan ang gusto ko favorite ko yun Okay. Yung eggnog lang yun. Pag binili mo sa labas, pag nagmerienda ka, pag nag-life group kayo, eggnog lang yun. Ordinaryong eggnog yun. Pero kapag yun ay ginamit mo na sa communion, during communion time, at yun na ang ginamit natin na communion bread, that eggnog becomes holy. Bakit? Kasi po, siya ay dinivote or ginamit para sa Diyos. Excuse po ako. Talagang. Okay. Kaya everything that is devoted to the Lord becomes holy. Kaya ang first fruit ay nagiging holy kapag ito ay idinivote, ibinigay kay Lord. At ano daw ang mangyayari at that verse? Kapag daw yung first fruit ay holy, the rest will become holy. The rest will be blessed. Katindi nito.
At ang sabi nga dyan ni C.S. Lewis, when first things are put first, second things are not suppressed, but increase. Wow. Kapag inuna ang mga kailangang unahin, yung mga susunod ay hindi naman nabibitin, kundi bagkus nadadagdag at dumadami. Oo nga naman. Kahit naman sa scheduling, pansinin ninyo. Pag inuna ninyo ang mga dapat unahin, mapapansin ninyo, ang haba pa ng natitirang oras. Pero kapag hindi ninyo inuna ang mga dapat unahin, miski pa establish na, miski pa schedule yan, makikita at makikita mo, kulang at kulang ang oras mo. Diba? Tunay yan. Okay. At sa Bible po, ang nakita kong napakagandang example ng first fruit, at hindi birong example ng first fruit, ay yung kwento po ni Abraham. We all know the story. Si Abraham po ay humingi ng anak sapagkat siya po ay siya po ay baog. Siya'y matanda na, hindi pala siya baog, sorry, siya'y napakatanda na. Tapos yung asawa niya'y matanda na rin at baog pa. Kaya humingi po siya ng anak. At pinagkalooban naman siya ng Diyos. Ano po ang pangalan ng anak ni Abraham? Isaac. Oh. Bakit yun ay Isaac? Kasi po yun ay ang kinuha sa salita na laughter. Kasi nung sinabi po ni Lord na magkakaanak si Abraham at si Sarah, natawa si Sarah. Hindi siya makapaniwala. Ano? At ang sabi ng Diyos, bakit ka tumatawa? Natatawa ka ba dahil ikay nagdududa? Sinasabi ko sa inyo, pagbalik ko next year, may anak ka na. At ang ipangalan mo ay Isaac dahil ikay natawa. So, ibig sabihin pala ng Isaac ay laughter. Akala ko nung una ay nag-iisang anak, in short, Isaac. Akala ko ay gayon eh. Yung pala ay laughter ang meaning. At ito na ang mga sumunod na pangyayari. Napakasaya po ni Abraham dahil sa wakas nagkaroon na siya ng anak. Pero ito ang nangyari. In Genesis chapter 22 verse 2, sabi po riyan, God said, take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah. Hindi Moira, Moriah. And offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Po, yung nag-iisang anak na hagyanang na ibigay sa kanya, ay ipinapa-offer sa kanya. Panganay, pinaka-the best. Nag-iisang anak, in short, Isaac, ay ipina-offer ng Lord. Anong tawag diyan? First fruit. Kahigpit naman eh. Bakit naman po gayaw? Bakit nga ba ang first fruit ay ang hirap ibigay? Kasi yan ang first at yan ang best. Pero, mapapansin po ninyo na as we honor the Lord with the first and the best, makikita ninyo how God will bless you naman in return. Hindi po pabor ang Diyos sa totoo lamang sa human sacrifice. Ayaw ng Diyos ng human sacrifice. Sabi po sa Jeremiah 7:31, and they have built the high places of Tophet, which is in the valley of the son of Hinnom, to burn their sons and their daughters in the fire, which I did not command, nor did it come into my mind, says the Lord. Hindi ko yan iniutos hindi yan papasok sa isip ko. Sabi ng Diyos. Pero bakit nagko-contradict ito ngayon sa word niya? Nung iniutos niya kay Abraham, ialay mo sa akin ang anak mo. Bakit kaya gayon? Malalaman natin. Number 1, God's command to sacrifice Isaac was to test Abraham's faith. Yan. Alam niyo po, pag gustong subukan ng Diyos, tingnan ng Diyos ang pananampalataya natin, ite-test niya tayo. Sabihin mo nga, test. Biyaya po ng Diyos and for God's glory.
Natutuwa po kaming mag-asawa sa aming anak na si Queen. Kasi lagi yung perfect ang exam niya. Ano? Sana all. Sana all. Nakakatuwa ho dahil noon hong online pa ang klase nila, nung prep pa lang, syempre online, di kinukuha lang ho namin yung mga test papers nila sa school, tas tinetake home. Pero kami pong mag-asawa, ay with all honesty, talagang siya po ang pinagsasagot namin. Hindi namin siya tinuturuan, hindi namin siya kinu-coach, hindi kami ang nagsasagot ng exams niya. Ano? Pero syempre, hindi maiwasan, ewan ko lang yung iba, kung gayon nga. Di ba? Baka yung iba ay talagang perfect din naman ang exam dahil yung ina ang nagsagot. Hindi ko alam. Wala akong sinasabing gayon na, bahala na kaya. Ayun. Kaya nga sabi namin, ngayong face-to-face na, at ang exam ay yung mismo mga bata na ang gagawa at doon na sa school gagawin, kakaalaman ako sinong tunay na nagsasagot talaga ng exam niya. And praise God, at biyaya lang po talaga ng Lord, na si Queen able to answer her her exams, at biyaya po ng Lord ay nape-perfect niya. As in, perfect po lahat ng subjects. For God's glory. Wow, palakpakan po natin si Lord, yun po'y biyaya. At talagang ako po ay proud na nagsasabi sa inyong talagang niya si Queen ay manang-mana sa anyang ama. Sa langit. Sa langit. Dahil ako po hindi gayang kagaling sa klase. Magaling ako mag-ingay. Sa promotor ho ako ng kabaitan. Yan. Pero biyaya ho yan sa aming anak. Okay. Speaking of tests, alam mo ba na in order for us para maipakita ni Lord sa atin kung ano na yung level of faith natin, itetest din tayo ni Lord. Pastor, bakit po ako tinetest ni Lord? Para malaman po ni Lord yung level of faith ko? Kapatid, meron bang hindi alam ang Diyos? Even before i-test ka ni Lord, alam na niya level of faith mo. Ba't itetest pa po ako ni Lord? Kung alam na pala ni Lord ang level of faith ko, ikaw, alam mo na ba? Hindi pa. So it's not for Him, it's for us. Yung testing of our faith is not for God to know the level of our faith, but for us to know. Kasi hindi nga natin alam. Akala natin, pagdating sa pagbibigay, hindi na, okay na ako, graduate na ako dyan. Narinig mo yung first fruit. Ano yung first fruit? Yun daw yung unang blessing sa taon. Edi 10% noon. Hindi, lahat. Ilang taon din bago ako nakagraduate doon sa 10%. Tapos sasabihin mo, yung first fruit, lahat? Parang mali ata ang pagkarinig ko. Paano gan lahat? Digay ang tithe sa 10%. Ang first fruit ay 100%? Oo. Antay mo na. Antay mo na. Di kayo sabi mo okay ka na. Mataas na ang level mo ng faith sa pagbibigay. Bakit ngayon parang ikaw Tay. You see, ito po ay pagsubok for us to see the level of our faith. At ito rin po ang ginawa ng Diyos kay Abraham. Everybody say, test of faith. Kung usapang pagsunod din lamang, meron po bang tatalo dito kay Abraham? Sinabi ng Diyos kay Abraham, iwan mo ang iyong tahanan, ang iyong pamilya, at pumunta ka sa lugar na sasabihin ko. Yung iwan ang pamilya, kahit papaano, klaro ang instruction. Iwan ang pamilya, okay. Pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Saan po yun? Toot! Toot! Lord, hello! Ako po'y nakagayak na. Saan po ako pupunta? Toot! Toot! Tapos nag-text. Basta ikay umalis dyan sa inyo. Saan nga po ako pupunta? Hello? Pag sa hirap sundin ng instruction na walang instruction. Naalala ko nung ako po ay inassign ni Bishop, my first ever assignment as a pastor sa Mandaluyong. Siyempre sa labas, hindi sa loob. Sabi sa akin, doon daw ako sa Mandaluyong i-assign. Tapos yun na, hindi na only kami nagkausap. Tapos pumunta daw ako ng araw na ito, gayon. Sabi, isang gayon. Naririnig ko nga lang, yun, paano ko naman malalaman yung Mandaluyong hanggang Alabang lang ako?
Di man ako nakakarating na lampas na doon, hanggang doon lang ako sa alabang. Saka hindi man ako toong nagbababiyahe eh. Sa lipang ni aliligaw pa. Hirap, ang hirap yan. Ang ganong instructions yung hindi mo alam. At least ako, lamang na lamang kay Abraham kasi may Mandaluyong akong pupuntahan. Si Abraham, ano sabi ni Lord? Pumunta ka sa lugar na sasabihin ko. Saan po yun? Tut! Ano ka naman yung ka-choppy naman eh. Pagdating, tapos naglalakbay na siya. Naglalakbay siya, basta naglalakad lang siya, hindi niya alam kung saan pupunta. Sabi ni Lord, tigil. Bakit po? Dito na yon. Dito na po yun. Ano nga Lord sabi ninyo? Saan niya nga po ako dadalhin? Doon sa lupain na nag-uumapaw ang gatas at ang pulot. Talaga po? Paano ho magkakagatas din eh? Baka nga ho'y mamamatay din eh, wala mang kadamo-damaw. Saka paano ho magkakapulot din eh? Damungay wala, bulaklak paga. Diba? Parang doubtful siya. Hindi naman siya, ako lang pala yung doubtful para kay Abraham. Pero si Abraham never doubted God. Tindi nito. So sa madaling salita, pagdating sa pagsunod, may tatalo pa ba kay Abraham? Pero God still tested him pagdating sa pagsunod. Ano sabi ni Lord? Dalahin mo ang iyong anak at i-offer mo sa akin. Sasabihin, kung ako yon, baka sabihin ko, Lord, sinunod ko ng lahat eh. Matitindi na nga ho yung mga pagsunod na ginawa ko. Ngayon, susubukin niyo pa rin ako, hindi ko pa napapatunayan ang pagsunod ko sa inyo. Ano kaya sasabihin ni Lord? Di yan nga sinasabi ko, yan, kita mo, natanggi ka na ngayon. Alam nyo ba na ang faith at disobedience ay hindi pwedeng magsama? We cannot say or claim that we have faith if we are disobeying. Kahirap sabihin ako'y nananampalataya pero hindi nasunod. Lalo na yung doubt at saka yung faith, di rin daw pwedeng magkasama yon. Hindi mo pwedeng sabihin ako ay may faith pero ako'y nagdududa. Hindi rin daw pwedeng magkasama yon. Kaya pala, sabi sa James chapter 2 verse 18, but someone will say, you have faith and I have works. Ano ang sabi doon? Show me your faith apart from your works, and I will show you my faith by my works. Okay? Ipapakita ko ang aking pinananampalatayaan sa pamamagitan ng aking paggawa, sa pamamagitan ng aking pagsunod. Ang pananampalataya ko ay hindi mo lamang mababasa o maririnig, kundi ia-apply ko. Yun ang ibig sabihin nun. Sino po ang naniniwala dito that you will catch the vision of God's multiplication of blessing this year 2023? If you believe, then hindi mo lamang binabasa, hindi mo lang sinasabi, kikilusan mo. At ano nga uli yung ipinagagawa ng Diyos sa atin na may pangakong pupunuin niya ang iyong sisidlan at ikaw ay pasasaganahin niya sa buong taong ito? And that's multiplication. Honor the Lord with your increase. Honor the Lord with your first fruit. Okay. So, God's command to sacrifice Isaac was to test Abraham's faith, and so to us gayon din. God's command to honor Him with our first fruit is to test our faith. Makakapanampalataya ka ba talaga na kapag pinarangalan mo ako ng iyong bungay, makakapanampalataya ka ba talagang ako naman ang magpo-provide para sa iyo? Kasi yun lang naman pinaglalabanan dito eh. How can I honor the Lord with my first fruit? If I will give my first fruit, paano naman ako for this first month? Yan ang pinaglalabanan diyan eh. But the Lord wants to test your faith. And once again, this is what God is saying to all of us today. If you will honor me with your first fruit, makakapanampalataya ka ba na I will provide for you? Yun yung. At anong sagot mo? Bahala ka na. It's between you and the Lord. Number 2,
God's command to sacrifice Isaac was to provide an example of absolute obedience. Tindi nito. Everybody say, absolute obedience. Alam niyo ba kung ano ginawa ni Abraham dyan? After matanggap niya yung instruction, ang sabi po sa Bible, early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. Wala diyan, hindi ko na nilagay. Di sinabi ni Lord, ialay mo sa akin si Isaac. Kinaumagahan daw ng maagang maaga, gumayak na si Abraham. Tindi. Hindi siya nagpa-delay. Bakit? Because delayed obedience is disobedience. Ito napansin ko kay Gwen. Very good naman na, very good kanina si Gwen dahil perfect ang mga exam. Pero ito napansin ko kay Gwen. Minsan, pag may sinasabi kaming mag-asawa, hindi agad nasunod. Siguro naman si Queen ay hindi nag-iisa sa buong mundo at malamang maraming kasamahan dito yan. Hanggang ngayon nga, gayon pa rin. May asawa na nga at anak gayon pa rin. Yung nasabihan mo na ay hindi pa rin nasunod. Nagawa naman nasunod naman. After 30 minutes, after 1 hour, o kapag galit na yung nagsasabay. Ba't gayong iba gayon? Iniintay mo nang magalit yung nagsasabi bago sumunod. Ano ka? Susunod ka? Oo. Ba't laging gayaan? Kung kailan iniintay mo pa ako magalit bago ka kumilaws? Sounds familiar? Pastor, may CCTV po kayo sa bahay namin? Ano? Kailan ka kikilaws? Gusto mo kang ibaliban ko na yung cellphone na yan? Pastor, mukhang may CCTV talaga kayo sa bahay namin. Okay. Alam ninyo, alam ng Diyos lahat. Walang lihim. Okay. Pastor, ang mahalaga ay sumunod. Pero alam nyo, big deal kay Lord yon. Yung timing, big deal kay Lord. Kung tayo ngang mga magulang ay naiinis kapag ka hindi agad sumunod, lalo na't kung ang pinagagawa mo na yung ka namang ang iniuutos mo, kumain ka na. Naman na ang pinagagawa mo naman hindi para sa iyo, para naman sa kanya, kumain ka na. Ayaw kumain. Kaya ang maiisip mo, pag yung ikaw ganun yung maghapon ka na sa trabaho, tas dadating ka, tas gayon pa mga madadatnan mo, di kaya maiisip mo na yung pag naman para sa iba ang iyong gawin, agad yan para sa iyo, hindi mo agad magawa. Magagalit na gagalit na. Kaya yung timing is everything. Pag yan ay delayed obedience, yan ay disobedience. Kaya nakakatuwa po ang biyaya ng Lord din kay Abraham. Kinabukasan ng maagang maaga, gumayak na. Bakit? Kasi susunod na kay Lord. I-o-offer na si Isaac. Hindi. Ano ang lesson nito dito? Pag may pinagagawa sa atin si Lord, wag mo nang i-delay. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, pag may pinagagawa si Lord, wag mo nang i-delay. Wag mo nang patagalin. Bakit? Ang Diyos po, hindi natin kayang talunin sa bigayan. The moment that you obey the Lord, may kaakibat agad yung reward. The moment that you obey the Lord, may kaakibat agad yung blessing. Okay? You know the ending of this story. Lalakdaw tayo ng mabilis kasi meron akong gustong ipakita sa inyo. You know the ending of this story. Hindi naman naialay si Isaac dahil pinigilan ng Diyos si Abraham, at ang Diyos ay nag-provide ng isang lalaking tupa na natrap ang sungay sa mga kahoy-kahoy doon. At yun ang ini-offering nila kay Lord. You know the story. Yun naman ang ending nun Pero anong gusto ko makita ninyo? Nung nasa paanan na po ng mundok, yung mag-ama ni Abraham at ni Isaac kasama yung kanilang mga servants, sinabi ni Abraham ito sa mga servants. Listen to this. Yan ay nasa Bible. Hindi ko na nilagay diyan para hindi lalong humaba. Ang hahaba na nga Sabi niya, mag-intay kayo rito at babalik kaming mag-ama after ng offering.
Ano sabi ni Abraham doon sa mga servant? Mag-intay kayo dito at babalik kaming mag-ama after namin mag-offering. Paano babalik mag-ama? Di gaya nga pina-o-offer nga si Isaac. Di babalik lang si Abraham. Hindi nakasama si Isaac, i-offer na Pero bakit ganon ang pananampalataya ni Abraham? Kasi alam niyang sa kanyang pagsunod, God will provide. Sabihin mo nga, sa iyong pagsunod, God will provide. Okay, palakpakan mo si Lord. Kaya huwag ka na magpatumpik-tumpik. Huwag mo nang i-delay. When God said something, do it. Do not delay. Yun nga mga sasakyan ng gobyerno nakalagay, government vehicle, do not delay, nag-giveaway ka. Yung pa ba naman pinagagawa ni Lord ang iyong i-delay? No, wag. Diba? Come on. Pag sinabi ni Lord, go, win souls and make disciples. Do not delay. Ay, tumahimik. Oh. Kaya ngayon pong panahon ng pagtatanim, ngayong month of January, God wants us to honor Him with our first fruit. Do not delay. Pagdating ng iyong first fruit, do not delay. Give it to God. Honor God. Biyaya po ng Diyos at para sa Kanyang kapurihan, pagpasok po ng January, may na-receive din po kami mag-asawang blessing. Hindi na po kami magkaintindihan, gusto na naming ibigay agad. Bakit? Kahirap, baka mamay magastos pa yan Yan mga una, yan ay masarap. Di ba? Yung unang bunga, yan ay masarap. Yung unang sweldo, yan ay masarap. Masarap gastusin. Masarap ipantreat. Masarap ipantreat sa sarili. Di ba? Masarap gamitin kasi yan ay pasalta. Di ba? Kaya kapag dumating na, give it to God. Do not delay. Bakit? Kasi kapag ikaw ay nag-obey agad, provision will follow. Okay. Sabi po sa Genesis 22:3, so Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, and took 2 of his young men with him, and his son Isaac. And he cut the wood for the burnt offering, and arose, and went to the place of which God had told him. Wala po kayong nakita riyang nagtanong si Abraham. Wala po kayong nakita riyang, at habang gumagayak si Abraham, ay bigla siyang nagpray at sinabi, Lord, pwede kang bukas na. O kaya ay wala kayong nakita riyang sinabi, at habang nagayak si Abraham, ay sinabi niya sa Diyos, Lord, pugi din naman na ring alipin ko, pwede kang arinalangang i-offer ko. Di ba? Wala ka rin nakita riyang, at Lord, nauunawaan niyo naman po ang kalagayan ko. Uy, sounds familiar. Di ba? Kaya yung mga meron ng hawak diyang o daladalan nyo na o natanggap nyo na ang inyong Isaac. At habang niyayapos mo ang iyong Isaac, ay sinasabi mo ngayon kay Lord, nakikipag-bargain ka, Lord, nauunawaan nyo naman ako. Wala pa po uli akong benta Walang ganyan. Wala tayong nakitang ganyan. Gumayak si Abraham, iginayak ang mga kailangan dalahin, at sumigi na. Grabe ito. There was no delay, no questioning, no arguing. Just simple obedience. At ano ang nangyari? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, anong sumunod na nangyari? Excited na ba kayong malaman kung anong sumunod na nangyari? Di, yun na nga. Ini-offer na nga niya. Si Isaac, i-offer na niya. At nung nasa akto na, nasasaksakin na niya si Isaac para patayin at tapos i-offer na nga, isang anghel ng Panginoon ang pumigil kay Abraham at sinabi, Abraham, nakita na ng Diyos ang puso mo, huwag mong ituloy iyan. Maya pa ay may narinig siya, ba.
Nakakita niya yung tupang napasabit ng sungay doon sa, ay iyon. Nag-provide si Lord ng pang-offer. Diba? At in-offer niya yon. At ano ang sabi ng Diyos sa kanya? Genesis 22:18. Actually, yung mga early verses, ang sabi dyan, nakita ko ang puso mo dahil hindi mo pinagkait sa akin si Isaac ang nag-iisa mong anak. At dahil diyan, Genesis 22:18, basahin natin, 1, 2, 3, go. And in your seed, ang sinasabi niyang seed ay si Isaac. And in your seed, all the nations of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. Grabe. Alam nyo bang dahil doon sa grabing pagsunod ni Abraham, ultimong tayo hanggang ngayon nakikinabang pa ng benepisyo noon? Ano nga uli ang naging benepisyo? Ano nga uli naging pagpapala? At nang dahil sa iyong binhi, nang dahil sa iyong itinanim, si Isaac initinanim, ini-offer, ang buong nasyon, ang buong mundo'y mapapagpala dahil sumunod ka sa akin. Grabe. Dahil hindi siya nag-doubt to offer the Lord his first fruit, his Isaac. Ano nangyari? Napagpala ang buong nasyon, napagpala ang buong mundo, pati tayo nakikinabang sa pagsunod ni Abraham. Grabe. Palakpakan natin si Lord. Isa lamang po ang kalaban para hindi makasunod. Doubt. Duda. You heard the story. Nung si Jesus ay nagpakita after resurrection, nagpakita siya sa mga disciples. Sabi nung isang disciple, and what is the name of that apostle? Thomas. His name is Thomas. Oh. Hindi yun yung train ha, Thomas and Friends, hindi. Si Thomas. Sabi ni Thomas, kung kayo po talaga yan, Panginoong Jesus, naniniwala po akong kayo yan. Pag nakita ko po ang mga sugat ninyo sa kamay, yung mga pinagpakuan nyo sa kamay, at naisuot ko ang aking daliri down, sa butas na at naipasok ko rin ang aking kamay sa sugat ninyo sa tagiliran nung yung sinibat, abay, sabi nung Jesus, higpit naman na rin, disciple na rin. Talagang napaka-doubtful naman na rin. O, dinay. Parinay. Pinakita ni Jesus ang kanyang mga kamay. O, dalay. Naipasok nga ba, ilampasan nga. Tapos sabi ni Jesus, o, aray, ang tagiliran ko, yan. Yan ang pinagsibatan. O, suot ang kamay mo riyan. O, tapos ano sabi ni Thomas? Kayo nga po ang Panginoon. Tapos nag-worship siya. Tapos ano sabi ni Jesus? Very famous line ni Jesus after that. Mapalad ang mga naniniwala kahit wala pang nakikita. Bakit? Blessed daw yung mga wala pang nakikita ay naniniwala na. Mapalad yung mga hindi nagda-doubt sa word ni Lord. Isa lamang ang kalaban natin para magawa natin itong absolute obedience na ito, itong pagsunod na ito sa mga sinasabi ng Diyos, doubt. Huwag kang magduda, kapatid. Dahil gusto ng Diyos pagpalain ka. Pero syempre, gusto ng Diyos i-test muna. Ipakita muna sa atin yung level of faith natin. What else? Yung level of obedience natin. May kukwento ako sa inyo bago tayo mag-proceed sa number 3. Yan. Meron akong kwento. Yeah. Meron daw pong isang pangyayari na meron daw pong isang magkaibigan na nag-drive ng malayo mula city to country. Yan. Kasi sa atin kasi city, province. Yan ang term natin. Pero sa amin po kasi sa US, ang term po namin doon, pagka po yung sa bayan, city, and then pag downtown po, country. Yan. So meron daw po nag-drive from city to probinsya. At pagdating nila doon, dumating po sila sa isang, by the way, ang pangalan po ng magkaibigan ay si Walter at saka si Art.
Anong pangalan? Si Walter at saka si Art. Yan. Hindi po si Bishop Art yun, ha? Okay. Ngayon, pagdating nila doon sa isang magubat na lugar, sabi ni Walter kay Art, pare, nandito na tayo. Ano bang gagawin mo dito? Kinakabahan naman ako sa iyo, ba't mo ako dinala rito? Teka, may papakita lang ako sa iyo. Bumaba ka dyan. O, di bumaba sila ng kotse. Tapos pinakita niya yung malawak na lupa, pero maraming puno, parang gubat. Sabi ni Walter kay Art, pare, for sale ang lupang ito. Sabi ni Art, ngayon, anin mo naman yung pagkalayo-layo niya sa city. Ano gagawin mo diyan? Sabi ni Walter, pare, wag mo naman akong tawanan. Lahat nga ng properties ko, pagbibili ko, lahat ng pera ko, ibubuhos ko para rito eh. Para mabili ko itong loteng, itong lugar na ito. Ano naman gagawin mo? Maganda ang plano ko rito. Gagawin ko itong negosyo ko at ang buong mundo ay i-appreciate ito. Sabi ni Art, nababaliw na ang kaibigan ko. Dudang-duda siya. Walang mangyayari din. Tayo na! O siya, sige, bilhin mo kung gusto mo. Bahala ka. Tara! Pare, tayo muna. Bakit ga? Kaya ko ito pinakita sa iyo kasi gusto kong malaman mo na yung mga katabi na lote, for sale din. O ano naman, utang ka? Hindi. Bilhin mo. Aning ko naman yan. Para nga kapag establish na yung business ko dito, mataas naman ang value ng mga lupang katabi, ikaw naman ang mananagana. O gusto mo, lagyan mo rin ng mga business establishments mo. Wag na pare. Waste of money yan. Kung gusto mong mag-gamble dyan, mag-invest, ikaw na lang, wag na ako. Pare, sayang. Once in a lifetime to. Wag na nga ako. Ikaw na nga lamang. Tayo na. Balik na tayo sa city. Ikaw ang bahala. Sayang to. Ikaw na. Ako, yain na. At sa madaling salita, umuwi na po sa city yung dalawang magkaibigan. Ilang panahon po ang lumipas at yung isang parang gubat na yon ay na-develop at up to now ay kilala po natin. Ito po yung Disneyland. At si Walter po, sinasabi ko sa inyo, ay si Walter Disney. Si Walt Disney. At yung kaibigan po niya ay si Art Linkletter. Linkletter. And that time daw po, itong si Art Linkletter ay prominent TV personality. Kaya siya may kapital actually in that time. Pero hindi siya naniwala sa vision ni Walt Disney. Sayang, kung nabili niya yung mga lupang katabi ng Disneyland, taginting din ang pira nitong isang ito. Wala, hindi naniwala. Bakit? Nagduda siya sa vision ni Walt Disney na soon magiging Disneyland pala yun. Imagine mo yun. Kung kami ni Carloy nakabili kahit maliit na lupang katabi ng Disneyland, natayuan namin ng quick-quickan. Tunay naman. Disneyland quick-quick. Tawa kayo. Yun ang aming quick-quick yan, bilog na ganyan. Na kulay black. Yak, Pastor, kasama naman black. Black, pero white yung dalawang may itlog ng pugo doon sa itlog ng manok. Tas may ribbon pa. Di ba? Disneyland quick-quick. Hindi na panampalatayaan ng kaibigan. Sino po naniniwala dito na ang laki-laki ng vision ni Lord para sa iyo? Ikaw na lang ang tatanungin kung mapapanampalatayaan mo. So do not doubt God. Do not doubt the words of the Lord. Sino po rito naniniwalang ang vision ni Lord for you this year 2023 is for you to catch the vision of God's multiplication of blessing? If you believe, come on, let's trust, let's hold on to the promises of the Lord, let's hold on to the instructions of the Lord. Be wise. Do not doubt. Amen? Sabihin mo nga, hindi ako magdududa. Ako ay susunod. At ako'y mapapagpala.
At lahat na naniniwala ay pumalakpak ng the best kay Jesus. Last na po, number 3. God's command to sacrifice Isaac was to reveal God as Jehovah Jireh. Nung sila po ay paakyat na ng bundok, tinanong po ni Isaac ang kanyang amang si Abraham. Sabi niya, "Tatay, may dala na tayong apoy." Siguro yung iba sa inyo nabasa na rin yung story, baka nag-iisip ka, ba't may dala po silang apoy? Ito po yan. Wala po kasing lighter noon. At wala din po noong puspuro. Kaya ang mga maggagamit ng apoy po that time ay nagbabaon ng apoy. Sino yung mga taga-bukir-bukir dito? Yung pagiging magsisilab, wala naman nung mga puspuro at saka mga lighter noon, digay kukuha ka sa tungko ng baga. Tapos diyan ang dadalhin mo doon sa looban at dadalhin mo doon sa winalis mong tuyon dahon. At yun ang pansisindi mo. Sino nakaranas noon? Ay, siyempre, yung mga kabatch ko na lamang. Pero yung ibang kabatch ko, hindi din Parang mga batang sabdi. Okay, bawal magsilab sa subdivision. Ayun, may dala po silang apoy. Yun pansindi. Sabi ni Isaac, "Tatay, may dala po tayong apoy. May dala po tayong panggatong. Nasaan po ang pang-offer?" Ano sabi ni Abraham? Ang Diyos ay magpo-provide. Diba? Kasi hindi naman niya masabi rin agad sa anak niya ay di yung may dala ng apoy at yung may dala ng panggatong. Diba? Sabi ni Isaac, "Tatay, may dala po na tayong apoy. May dala na rin po tayong panggatong. Nasaan po ang i-offer?" Di yung may dala ng apoy at panggatong. Hindi naman niya masabing gayon. Ano ang sabi niya? Ang Diyos ay magpo-provide. Naniniwala at nananampalataya pa rin siya makinig kayo, napakahalaga nito, makinig kayo. Naniniwala at nananampalataya pa rin si Abraham na bagamat may utos na ang Diyos na ibigay si Isaac, naniniwala at nananampalataya si Abraham sa Diyos na ang Diyos niyang kinikilala ay hindi Diyos na madamot, hindi Diyos na sakim, na kung meron mang ipabibigay, ay bibigyan siya ng higit pa. Alam niyo minsan ang problema kung bakit hindi tayo makasunod sa mga sinasabi ni Lord, lalo na pagdating sa pagbibigay, kasi ang dating o ang tingin natin tayo'y kinukuhanan, tayo'y mawawalan. Pero sa biyaya ng Diyos ay makuha natin itong ugaling ito ni Abraham na sinasabi niya, "Hindi ako mauubusan, hindi ako mawawalan. Bagkus ang Diyos ay magpo-provide." Sabi ni Isaac, nasaan po ang pang-offer? Ano ang sabi ni Abraham? God will provide. Yung iba-iba sasabihin, "Kasama nga ng Diyos na kinikilala ko, anak, kasi ikaw daw yung i-offer ano ba yung mga modern counterpart noon? "Mabuti ba talaga ang Diyos? Bakit yung unang bunga gusto niya?" Diba? Pero ang narinig ninyo, sinabi ni Abraham? Hindi ganon. Ang sinabi ni Abraham, ang Diyos ay magpo-provide. Ano ibig sabihin? Hindi ko alam kung ano tumatakbo sa isip niya. Pwedeng ganito, pwedeng, mai-offer ko man ang anak ko, ang Diyos ay magpo-provide, malamang baka magkaanak uli ako. Or else, ang Diyos ay mabuti, at ang Diyos ay Diyos ng himala. Mai-offer ko man ang anak ko, pagkatapos kong i-offer, bubuhayin uli ni Lord at ibibigay uli sa akin dahil siya'y mabuti. Sino naniniwala dito ang Diyos may mabuti? Sinong naniniwala dito ang Diyos mo hindi madamot? Makakapanampalataya ka at makakasunod ka lamang kapag ang Diyos na kilala mo ay kilala mong mabuti. Pero kung ang Diyos natin ay ang pagkakilala mo ay tyrant, nangunguha ng hindi kanya, at sawapang madamot, magdududa ka talaga. At mag-aalangan ka talaga sumunod. At magtatago ka talaga, pagtataguan mo. Pero kung naniniwala kang ang Diyos ay mabuti, Diyos ay hindi kailanman magpapatalo sa iyo sa bigayan, Diyos ay gustong-gusto kang i-bless, kaya nga gusto niya ikaw i-test sa mga ganitong bagay. Pag nakagraduate ka, bubuhusan ka ng pagpapalang wala sukat kalagyan. Yun ang pagkakilala ko sa Diyos ko, ikaw ga. So kung ganun din ang pagkakilala mo kay Lord, hindi ka na mahihirapang sumunod.
Dahil si Lord is our Jehovah Jireh, He will provide. He will provide. Tindi nito. Sabi po sa Genesis 22:8, Abraham said, God will provide for himself the lamb for a burnt offering, my son. So they went both of them together. And we all know the story. Si Lord po ay nag-provide. At dito lamang po, yung Jehovah Jireh o yung pangalan ng Diyos na Jehovah Jireh, ang Diyos ay magpo-provide, dito lamang siya nabanggit. Dito lamang siya nabanggit. Kahit i-search nyo inyong buong Bible, di nyo na makikita, dito lamang nabanggit. Okay? In Genesis 22:14, so Abraham called the name of that place, the Lord will provide. As it is said to this day, on the mount of the Lord it shall be provided. Wow. Church, iniutos po ng Diyos kay Abraham na i-offer niya si Isaac kasi gusto niyang ipakita na hindi ka mauubusan dahil ako ang nagpo-provide. So sa ating pinag-uusapan ngayon, naniniwala rin po ako na God wants us to honor Him with our first fruit kasi gustong ipakita ni Lord, hindi ka mag-uubusan, ako ang magpo-provide. Palakpakan natin si Jesus. Grabe. At ano nga uli ang naging blessing ni Lord kay Abraham sa kanyang pagbibigay ng kanyang unang anak? O syempre, nag-iisa pa si Isaac. Genesis 22:18, basahin uli natin. And in your seed, all the nations of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. Kung ito po ay ating i-apply sa pinag-uusapan natin today about first fruit, church, gusto ko makita mo rito. At ito'y promise din ni Lord sa atin. And in your seed, all the nations of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. Pastor, yan naman po i-promise ni Lord kay Abraham Ang pinag-uusapan naman po natin ngayon sa first fruit. Okay. Basahin natin yung last verse for today in Ezekiel 44:30. Ezekiel 44:30. Let's read. The best of all the first fruit and of all your special gifts will be given to the priests. You are to give them the first portion so that a blessing may rest on your household. Okay? Ano ang mangyayari? Once we honor the Lord with our first fruit, ano po ang pangako ng Diyos? His blessing will rest on your household. Kung kanina doon sa Genesis, ang sabi doon, sa pamamagitan ng pag-o-offer ni Abraham kay Isaac ay mabe-bless ang all the nations. Ngayon naman dito sa first fruit, as we honor the Lord with our first fruit, ang pagpapala ng Diyos ay mananatili in your household. Sino po rito nakaranas na kumita ka ng malaki pero parang dumaan lang? Hello? Meron ganon? Meron ditong ganon? Kumita ka ng malaki pero parang dumaan lang. Ang palubag-loob mo na lang sa sarili mo, at least naramdaman ng pamilya ko. Kahit dumaan, naramdaman naman ng pamilya ko, di ba? Sino may gusto ng ganong blessing? Yung malaki siya, tapos kahit parang dumaan lang, kasi pastor, parang naman talagang lagi yatang ganyan, parang ang yatang laging gayon. Dumaan lang, pero at least naramdaman naman ng aking mga anak, ng aking magpamilya, at hindi na walang saysay. Sino gusto yon? Diba? Kasarap naman ng gayon, kaysa naman yung dumaan na ang nakaramdam may ospital. Dumaan, ang nakaramdam may bayarin lang, hindi naman naramdaman ng mga anak. At least, naramdaman ng mga anak ko. At least, napakinabangan ng pamilya ko, di ba? Yung iba gusto ganyan. Alam mo bang hindi yun ang kalooban ng Diyos sa'yo? Masaya ka na no? Na naramdaman naman ng pamilya mo kahit dumaan. Hindi yon ang kalooban ni Lord sa atin. Basahin mo ulit. You are to give them the first portion so that a blessing may rest on your household. Alam mo bang ang kalooban ng Diyos, ang pagpapalay hindi lamang dumaan sa iyo, kundi manatili sa sambahayan niyo? Sabi ko, hindi dadaan. Sabi ko, hindi dadaan. Sabi ko, mananatili.
tatambay, titigil, it will stay. Abay, masaya na tayo dun sa iyong dumaan, at least nakinabang at naramdaman ng aking pamilya. Itong gusto ng Diyos sa iyo, hindi ganyan. Ang gusto ng Diyos sa iyo, hindi lamang maramdaman at hindi lang dumaan, tatambay, mananatili. Yung mga tipong kahit na kay Lord ka na, yung mga kaapu-apuhan mo, nakikinabang pa. Kasi household sambahayan buong pamilya mo, buong loved ones mo. Sinong naririto pa? Church, pagtiwalaan mo ang Diyos. Ito lang naman bottom line nito. Again, aanhin baga naman ng Diyos lahat ng ibibigay natin sa Kanya. Lahat naman niya galing sa Kanya at lahat ay Kanya. Ultimo nga tayong magbibigay ay Kanya. Kung tayo magbigay sa Lord, may idagdag ba yun sa glory niya? Kung tayo hindi magbigay, kabawasan ba yun sa Kanya? Sa tuwing tayo nagbibigay, tayo ang nadadagdagan, hindi tayo nababawasan. At kung hindi ka man magbigay, hindi yun kabawasan sa Diyos, sapagkat siya ang may-ari ng lahat. Siya ang may-ari ng lahat. So church, sino po rito nagsasabing iniibig niya ang Diyos ng buong puso, buong isip at buong lakas? If you are that person, I am encouraging you to stand up and let's worship the Lord. Isa sa napakalaking susi for us to give the best. Para tayo makapagbigay kay Lord ng best, hindi lang naman laging pag sinabing bigay ay financial Best worship, best time, best efforts. Alam niyo kung anong susi, number one susi, para makapagbigay tayo ng best kay Lord in all aspect ng buhay natin? Love. Love. Sabi ko sa inyo kanina, di ba? Pag mahal mo, binibigyan mo ng the best. Pag mahalaga sa iyo, pinapakita mo ang pagpapahalaga mo sa Kanya by giving them the best. So church, ito po ang gagawin natin. We will worship the Lord. We will say to God, Lord, Ikaw ay minamahal ko, tiniibig ko ng buong puso, buong isip at buong lakas. And as the Lord bless us and develop in our hearts that kind of love, then the Lord will enable us to obey, absolute obedience, to honor Him with everything that we have, most especially our riches. Sapagkat sabi nga ni Jesus kung nasaan ang kayamanan mo, naroon ang puso mo. God wants your heart. God wants our heart. Ayaw at hindi niya kailangan ng kayamanan mo. Ang kailangan niya ay puso mo. At bakit nai-involve ang kayamanan? Kasi it represents your heart. Kasi kung saan naroroon ang kayamanan, ay naroon ang puso mo. Si Jesus ang may sabi nun. So once again, with all our hearts, let's worship the Lord. At sabihin mo, ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Minsan pa, sabihin mo, ibigin ka, O Diyos. Ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip
the people of the Lord sing. Ibigin ka, O Diyos, na higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa. Habang may hininga, For the last time, everybody sabihin mo, ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa. Habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Paglingkuran, paglingkuran at papurihan ka. Paglingkuran, paglingkuran at papurihan ka. This is our prayer. In Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo.